naka-regenerate tayo ng around 2% din yun. Sayang din yun. Pwede ka na mag-YouTube sa VinFast VF3 mo. So ako guys, normal mode ako palagi. Nalagay mo yung susi. Ito yung sa shifter niya. 2% lang yung naging difference niya from stock mags and stock tires. So, okay. So far, so good. Yes. Pawis ako. 1, 2, 3, Nabangsa nito. 4. So guys, kasha 6 na tao. Ayun guys, so good morning. So on the way tayo ngayon sa Morong Rizal. Ang ating distance is 39 kilometers. Nandito tayo ngayon sa General Lim. So usually, pag pupunta tayo ng Rizal, 18% na nababawasan natin. So ngayon, naka all-terrain tires tayo. Check natin kung ilang percent ang mababawas natin. So yan guys, tara, good morning. Samahan niyo ako. Ayan guys, so CP Garcia na tayo. Ang ating battery percentage is 95%. So ayun guys, nandito na tayo sa Marcos Highway. At current battery percentage is 92%. So ano tayo? Meron pa tayong 28 kilometers to go. Mukhang sakto yung battery percentage natin. Kasi yung part ng Rizal, sa may bitukan ng manok, mataas yung ma-regenerate nating battery percentage. So baka close to 82% or 80% at least with the heavier tires and mags. So yun guys, tara! Dito na tayo sa Sumulong Highway, 90% tayo, pero grabe, sobrang traffic, di umaanda. Gapang tayo kanina pa dito sa Sumulong Highway. So, pero yun guys, 90% na tayo. And guys, dito na tayo sa Robinsons Antipolo. Ang ating battery percentage is 85%. Ito yung part na magre-regenerate na yung battery natin kasi puro pababa na to eh. So yung kanina yung sa Sumulong Highway, yung sa battery percentage natin, medyo malakas yung consumption natin ng pataas. Tapos stop and go pa, paakyat. So medyo malakas siya. So hopefully, abot tayo with 82% at least, or kung hindi, mga around 80%. So guys, tara, samahan nyo ako. So, nasa Teresa na tayo. Ang ating battery percentage is 83%. Tapos, meron pa tayong 6 kilometers left. Ang battery percentage natin kanina was 82%. Bago pa tayo bumaba doon sa bitukan ng manok. Ngayon, dahil nga sobrang baba niya, very steep siya pababa, naka-regenerate tayo ng around 2% din yun. Sayang din yun. Stay lang siya sa 82%, tapos naging 83% sa halfway through, tapos nag-84 nung nasa pinakabang pagbaba. So, ngayon, 6 kilometers left na lang tayo. So, mukhang more or less same kilometer ano pa rin tayo, consumption tayo. So around baka 81 to or 80% kasi ngayon nasa 82% na tayo ulit. If ever man sa consumption natin, feel ko lang nasa 80% ng ano niya, magiging consumption natin. So not bad. Kasi ang biyahe natin kayo na papunta, sobrang traffic, sobrang gapang, tapos stop and go pa. So yun, so far so good. Pero wala pa, malapit pa tayo, 6 kilometers left pa naman tayo. Tingnan natin kung ilan yung magiging final consumption natin. Good news! Nandito na tayo sa Morong Rizal. Ang ating percentage is 80%. So, 2% difference lang siya from the stock tires, stock mags. Ayun guys, ito yung ito yung test na gusto kong gawin matagal na. So, anong magiging difference ng consumption natin with all-terrain tires tapos mas heavier na coating mags, mas wider pa. So, 80% tayo dumating sa Morong Rizal. Normally, sa more than 20 times natin pagpunta dito, 82% ang ating battery percentage most of the time. Laging ganon. Same route, same distance. And guys, so yung thermostat niya laging sagad. Second, fan speed. Laging ganyan ang ating setting. So, good news. 2% lang yung naging difference niya from stock mags
and stock tires. So, okay. So far, so good. Drive mode nga pala natin is since day 1, naka-normal tayo. Recently ko lang sinubukan yung creep mode. Siguro nasa around 6,000 kilometers na tayo no, nung Odo. Simula naka-on na yung creep mode naman natin. So, yun ang pinapakiramdaman natin kung ano yung magiging difference. Pero so far, so good si creep mode. Laking tulong siya sa mga stop and go. Samahan niyo ako, Morong Rizal na tayo. One, two, three, four. So guys, kasha 6 na tao. Ayan guys, so dito tayo sa Morong Rizal ngayon. Nagsakay tayo ng 6 na katao kanina. Kaya ng motor nung ni VinFast na 6 masakay. So dito tayo sa probinsya, wala namang dito, maluwag naman dito. Doon tayo sa cemetery galing. So guys, tara, samahan niyo ako. Pabalik na tayo sa Manila. Ang ating battery percentage nung umalis tayo sa Morong Rizal is 69%. So dapat makakarating tayo sa bahay with 51% or mga 50% muna. Yun ang magiging test natin ngayon pa uwi. Mas malamig ang panahon, mas maluwag. Kasi kanina medyo matraffic yung papunta natin. So yun, check natin ngayon ilang percent ang mababawas natin. Tapos after nun guys, pag-uwi natin sa bahay, mag-run through lang ako dun sa infotainment system natin kasi may mga nagtatanong kung ano yung mga settings or kung ano yung mga anong meron sa infotainment system ni VF3. So yun yung natin, yun yung gagawin nating video pag-uwi natin. So guys, tara! Ayun guys, so good evening. Nandito na tayo sa Feliz. So nag-stop over lang tayo sandali. So guys, 11 kilometers left na lang tayo. So more or less 5% na lang yung mababawas natin. And ang ating battery percentage sa ngayon is 56%. So more or less makakarating tayo sa bahay with 51%, tapos 18% yung consumption natin. So halos nasunod din yung consumption test natin with the all-terrain tires. Pero yung nga lang ngayon gabi, kaya medyo mas maluwag lang ng konti. So 18% na mako-consume natin. So guys, after nito papa-car wash lang tayo sandali kasi sobrang dumi na ni VF3, na putikan pa. Tapos pag mamaya, pag may time pa tayo, gagawa ko ng video dun sa interface ni VF3, dun sa screen niya, kung ano yung mga functions niya tsaka features niya. So yun guys, bili muna tayong gamot dito sa Ayala Malls Feliz. Tara, samahan niya ako. Ayun guys, so good evening. Nandito na tayo sa Quezon Avenue. So 2 minutes lang nasa bahay na tayo. 51% ang ating consumption. So tama guys, 51%. So 18% ang ating nabawas. Tapos nag-stop over pa tayo sa Feliz Mall. So 51% tayo. Quezon Avenue. Ay, nabutan na naman tayo ng gabi. Dito tayo ngayon sa Genki. So bukas nga pala guys, shoot natin sa BRP, sa Can-Am. So guys, nakaka 100 kilometers na tayo halos today. So ang natitira sa battery percentage natin is 50%. So saktong-sakto. Pag-uwi natin, charge natin ito magdamag kasi bukas araw na naman tayo nasa labas. Kababalik lang natin sa bahay. Buong araw na tayo nasa labas. Ngayon lang tayo nakauwi. So yun guys, i-share ko lang sa inyo itong screen natin sa VF3. Itong display natin kung paano siya nag-work, tsaka kung anong mga merong features sa loob. So ito yung mga features na. So simulan natin dito sa toggle natin. Ito yung settings. So device settings, ito yung sa Bluetooth niya na pwede nyo i-connect yung phone nyo para magpatugtog ng music dito. So ako, alam niyo naman guys, external speaker yung ginagamit natin. So ito siya. So hindi ako gumagamit ng Bluetooth dito or anything na connection sa phone. So pwede naman, kaso ako di ko ginagawa yon. Ito naman yung Wi-Fi settings na. So pag in-on mo yan, pwede ka manood ng YouTube. Ayan guys, so ito pwede mo siyang i-on.
So, maghahanap siya ng mga Wi-Fi connections dito. So, pwede natin connect to. Ayan guys, so connected tayo sa Wi-Fi natin. So, pakita ko lang na pwede ka mag-YouTube dito. So, yung unang toggle natin, ito yung sa Bluetooth kung saan ka magko-connect. Ito naman yung sa Wi-Fi. So, nakakonect na tayo. Ito naman yung sa volume niya, equalizer, sa sound siya kung anong tunog ang gusto mo. Pero ako, like I said guys, hindi tayo gumagamit ng audio ni VF3 kasi tunog lata siya. So, ang gamit natin is yung external speaker. So, hindi ko siya masyadong kinakalikot. Then, ito naman yung theme niya. Kung gusto mo ng dark, ito. So, ito, light. Pwede yan. Meron ito isa. Pero ito, madalas kong ginagamit lang. Yung standard lang. So, yung wallpaper, pwede mong palitan. So, ito yung mga options niya. Brightness, so stock, gitna lang siya. So, ito guys, yung kanyang setting. So, vehicle information niya. So, ito yung sa car. Ito yung firmware niya. Current firmware natin guys ngayon is 1.9.5. Odometer is 8,569. So, yun guys. So, back. Display language, English, time, okay. eSIM. So, meron tayong SIM. So, in stock, nung nakuha natin yung auto, meron siyang kasamang SIM card. Hindi ko lang siya ginagamit. Alam ko nakaka-consume din ng battery kahit papano. Kaya hindi ko na siya masyadong ginagamit. Ayan guys. Ito naman yung firmware niya. So, yung firmware niya, pwede siya technically, pwede mo siyang i-download since pag nakakunik ka na sa Wi-Fi. Pero, ang advice sa akin ng casa is, hayaan mo na yung casa na mag-update ng firmware pag may bagong firmware. So, hindi ako. So, pwede ka mang gawin pero hindi ko na siya tinatry. So, anytime na may firmware update si casa, pupunta na lang ako sa casa para sigurado. Para kung sakaling magka-problema, habang nagka-update ka, hindi mo masya-shoulder yung damage niya. So, yun guys. So, ito na. So, ito yung mga settings ng auto. So, guys, itong sa yung auto na may settings icon. So, ito yung car mode. So, ako guys, normal mode ako palagi. Creep mode, simula ng 6,000 kilometers, tinurn on ko na siya. Tow mode, ito yung pagka yung ito-tow yung auto. So, i-on mo lang siya. So, di naman kailangan. So, traction mode, lagi naka-on. Next is obstacle chime when parking. So, ito yung parang so, pag nagre-reverse kasi tayo, meron siyang alert dito sa wait lang, ilagay natin sa reverse ayan. So, lumabas to. Nakita mo yung orange na yan. So, ayan yung nagiging markings niya na merong obstacle o merong tatamaan ka sa area na to. So, ako naman, very useful siya kasi minsan hindi natin nakikita. So, dumidepende rin tayo dyan. Minsan, pag may tatamaan ka na, magiging dalawang orange yan. So, balik ko na sa park. Yan. Next naman is ito. Overspeed warning. So, alam niyo naman guys na pag nasa highway tayo, ang ating speedometer, meron siyang warning na lumalabas lang dito sa screen na pag na-reach mo na yung speed na sinet mo. So, pwedeng 120, pwedeng actually mababa itong 40. So, ako, ginagawa ko 120 kasi, naka-restrict naman tayo sa 104. So, iniwanan ko lang sa 120. So, anti-theft alarm. So, tayo naman guys, pag nilalak natin yung pinto, meron kang option na ilaw lang, light. Tapos, meron kang option na horn. So, pag ino-off or ino-on mo yung auto, mag-horn siya. And then, meron din siya isa pang option na boat. So, yung boat, ilaw pati horn, sabay siyang tutunog tsaka iilaw. So, ako light lang. So, unlock, feedback. So, same lang. So, pag nalock ka, ganun din. Speed sensitive door lock. Ito guys, very handy siya. Kasi minsan nakakalimutan natin i-lock yung pinto. So, pag na-reach mo yung 10 km/h, nag-automatic lock yung pinto. So, very handy siya. So, nagagamit ko siya madalas din. So, ini-on ko lang siya naka-on. So, guys, odometer natin. So, 8,569. Ang ating average consumption is 11.1 kilowatts per 100 kilometers. Average speed is 22 kilometers per hour. Ito guys, most likely sa traffic to. Sa traffic ko na-accumulate yung ganyang kababang
average speed. So, yun. So, wiper service mode. Ito, hindi ko pa siya napapalitan. So, stock pa din naman siya. So, yun lang naman. So, paddle shift brightness. Hindi ko pa ginagalaw yan. Next. So, ito guys. Ito yung magandang ano dito. So, EV. Ito yung charging target. So balik tayo dun guys ha. So, sa EV, ito yung sa app library. Click mo lang to. So, merong charging target kung anong percentage mo siya gustong ma-reach. Ako guys, simula nung nakuha si VF3, nag 100% na ako. Sagad na siya lagi. Tapos, ito naman, yung battery level reminder. So, anong percent siya mag-notify sa'yo or magre-remind sa'yo kung na-reach mo ng ganong kababang battery percentage. Okay, so back tayo. Yan. So, ito. Tapos, media. So, kung meron kang radio. So, ito radio ha. Alam nyo guys, di mo tayo nagre-radio masyado. Yan. Pwedeng Bluetooth. So, yun yung sinasabi ko kanina. Pwedeng Bluetooth ang connection mo. Then, pwedeng USB. So, either of the three. So, itong radio, hindi ko na gagamitin kasi makaka-copyright tayo. Ayun guys. So, ito, owner's manual. Ang ganda nito ha. Digital ni owner's manual. Pakita ko sa inyo. Galing, galing. Very, ano na siya. Intuitive na siya. So, yung manual na yung booklet na naalala nyo, old school na booklet. Ito, naka-digital na siya. Nandito siya lahat. So, ang galing. Ang galing. Ang galing niya. Okay, owner's manual. Kunyari, driving sa owner's manual. Kunyari. Guys, hindi ko na iisa-isa ito. Medyo marami ito eh. So, starting and shutting down vehicle. Nandito. So, meron siyang demo. Ito guys, oh. Nalagay mo yung susi. Ito yung sa shifter niya. Ito yung step by step niya. Susundan mo lang. Galing, galing. So, meron siyang mga caution din. Ayan. So, battery charging. Ito rin, high voltage components. Kunwari, ayan, oh. Galing, oh. So, imagine mo, naging digital lang siya. So, kumpleto naman siya. To high voltage, to maintenance, ayan. So, general information, fluids, lubricants. Galing, oh. Cabin filter, washer fluid, wiper blades, air conditioner. Galing, towing, EV. So, very high-tech naman siya. Lahat ng nasa handbook na manual na sa libro, nilagay na nila dito sa digital information niya. So, okay, goods. Goods tayo dyan. So, owner's manual. So, balik tayo. Service. So, ito, wala namang alert center. So, I think pag meron kang pag may nag-notify sa'yo na umilaw na kailangan mong palitan o kailangan mong ayusin or any fault code, siguro dito siya lalabas. So, guys, tayo wala pa naman. So, I think yung yung turtle mode lang dati. Kaso, glitch siya yun eh. System error siya. Na nakuha naman ng firmware update na wala na. Ayan. So, settings. Ito yung kanina. So, ito na yun. So, balik tayo. So, vehicle and drive. Ito rin yung kanina. So, nakakonect tayo sa Wi-Fi dito, diba? Guys, tingnan mo naman to. Pakita ko sa inyo. Meron ka ng YouTube. Pwede ka na mag-YouTube sa VinFast VF3 mo. So, medyo laggish lang siya ng konti. Pero, pwede ka na manood ng YouTube, oh. So, yun guys. Yun yung features ni VF3 dito sa touchscreen display unit niya. If may katanungan kayo doon, guys, sulat nyo lang sa baba. Try ko sagutin. So, yeah guys, maraming salamat. Pahinga muna tayo. Tapos na yung car wash natin. Nakapagpalinis na tayo. So, bukas may shoot tayo. Maraming salamat. Abangan nyo sa next video. Thank you guys.